para hindi bumalik yung mga kalahi nila sa Jerusalem, nagtayo sila ng templo kontra parang replika doon sa templo sa Jerusalem. Continue. Ano ba yung mga pahayag ng ating Panginoon? Yung kanyang mga salitang, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Sapagkat noong mga panahon na yon, maaari ang mga Pariseo, Eskriba, mga saserdote, tagapagturo ng kautusan ay palaging humahanap ng mga tanda. At meron sila mga tanda, mga sign na alam nila na uulan kapag makapal ang ulap sa kanluran. At kapag naman umiihip ang hangin timog, sinasabi nilang iinit nangyayari ngayon, di ba? So sinasabi ng ating Panginoon na marunong silang bumasa at totoo naman yung kanilang mga pagbasa, yung kanilang mga natatandaan, yung mga tandaan nila na mangyayari yun. Pero meron pong sinasabi ang Panginoon sa kanila, yung mga mapagpaimbabaw sila eh. Bakit naman sila mapagpaimbabaw na sinasabi ng ating Panginoon ayon sa ating pagbasa? Marunong kasi silang bumasa ng mga palatandaan sa lupa at sa langit. Ngunit meron silang hindi nababasang mga tanda. Ano yung mga tanda? Anong mga kasalukuyang panahon? Ito pong nagaganap sa ating bansa, sa ating mundo. Ito po yung mga palatandaan. Magkakasunod na po kasi yung pagbasa eh. May mga sign, may mga tanda sapagkat malapit na po ang Kapaskuhan din, di ba? Ang unang pagdating ng ating Panginoon. 3 daw ang kanyang pagdating eh. Ang una, yung kanyang pagdating dito sa lupa, ang Panginoong Hesus. Ang ikalawa daw na pagdating ay nang tinanggap ng tao sa puso si Jesus, yun daw ay ikalawang pagdating, yung ating pagbabago. At ang ikatlo daw na kanyang pagdating sa katuruang katisismong Katoliko, sa ating pong katuruan, ay yung kanyang muling pagbabalik. Kaya yung kanyang muling pagbabalik. At marami pong mga sign, palatandaan yung kanyang pagbabalik. Sign of the times na tinatawag, yung end times na tinatawag. So sila ay mapag-imbabaw para kay Jesus sapagkat hindi nila nababasa yung mga tanda ng kasalukuyang panahon. So, bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Bakit hindi daw nila mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Sabi dito sa ating binabasa, may isang sipi na napakaangkop sa Ebanghelyo ngayon. Ano yon? Gamitin mo ang iyong tinig para sa kabaitan. Ito daw ating tinig ay gagamitin sa kabaitan. Paano ba gamitin ang tinig para sa kabaitan? Di gamitin para sa Panginoon. Siguro maging mga awit. Diba? Ang ating bibig ay palaging nagpupuri. Diba? Nagpapasalamat. Ang ating bibig ay nakabubuti sa pandinig ang lahat ng binibitawan nito. Nakapagpapalakas ng kalooban ng isang tao ang lahat ng namumutawi sa ating bibig. Yun siguro ang ibig tukuyin ng ating binabasa ngayon. Gamitin mo ang iyong tinig para sa kabaitan. Ano ang gagamitin sa bibig? Sabi sa ating binasa ay maging mabait. Yun. Paano ba maging mabait ang ating bibig? Siyempre, kapag maging mabait yung ating bibig, ibig sabihin nakakatuwa lahat ng sasabihin nito. Pag sinabing maging mabait yung ating tinig, siyempre una, kailangan palaging nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Susunod noon, ang lahat ng mga namumutawi sa ating bibig ay nakapagbibigay ligaya, pag-asa, kalakasan, katatagan. Ibig sabihin, kapakinabangan sa lahat ng makikinig doon sa lahat ng mga salitang ating sasabihin. At hindi lang yon, sabi rito, ang iyong mga tainga para sa pagkakaloob ng awa at habag. Alam naman natin na may mga taong nasa pangangailangan, gipit, walang makain, di ba? Walang panggastos, nasa kalamidad na sitwasyon kagaya ngayon sa ating kapanahonan na marami na namang hihingi ng tulong at ayuda, di ba? Rescue. Naririnig ng tao 'yon, naririnig ng tainga. Kaya lang hanggang pakikinig lang. Ano ang dapat na mangyari at maganap pagkatapos mapakinggan yung mga taong humihingi ng tulong, ayuda, ng rescue? Ang sabi dito ay ipagkaloob natin ang awa at habag para sa kanila. Pagkatapos marinig, ang kasunod ay awa at habag. Pag sinabing awa at habag, hindi kasi pwedeng paghiwalay yun eh. Yung habag kasi mas mataas yung level eh. Yung awa nasa level 1 lang eh. Yung habag nasa level 2. Pwedeng naaawa ka pero hindi ka tumutulong. Narinig mo lang, naawa ka, hanggang dun lang. Yung habag kasi, mayroon pong kasamang pagkilos at paggawa. Pagkatapos mo siyang narinig, naawa ka, pumupunta yun sa habag. Yung habag po ay nagbibigay kagaanan, tulong doon sa taong nangangailangan. At yan ang ating Panginoong Hesus. Si Hesus ganun eh, kapag siya ay nahahabag sa isang tao, hindi lang niya kinahabagan, kundi inaabot, pinapagaling, pinagpapalat, tinutulungan. Yun ang ibig sabihin eh. Kapag narinig natin, kailangan pagkalooban ng awa at habag. Ibig sabihin, aabutan ng tulong.
Yan, pagagaanin yung lahat ng kanilang pasan. Hindi lang yung tinig, kundi yung tainga. Meron pa po eh. Sabi dito, gamitin mo ang iyong tinig para sa kabaitan, ang iyong mga tainga para sa pagkakaloob ng awa at habag, ang iyong mga kamay sa pagpapamalas ng kabutihang loob. O, ito na yon. Yung ating kamay, umaabot o nag-aabot ng tulong. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, inaabot. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, nag-aabot. Yan. Naabot, yung kamay na nangangailangan ng rescue, tapos yung kamay, nagbibigay ng tulong sa nangangailangan ng tulong. So, kanina, sa ating pong pagbasa, bibig, yung tinig, ngayon, tainga, ngayon naman, kamay. Ano ang gagamitin? Ano ang gagawin sa kamay? Ang iyong mga kamay sa pagpapamalas ng kabutihang loob. Ano yung una? Tinig. Ayan. Pangalawa, tainga. Pangatlo, kamay. Meron pa kasunod sa ating pagbasa. Ang iyong isip para sa katotohanan. Yung isip daw para sa katotohanan. Bakit? Kasi sa isip natin maraming nagtatalo dito. Kabutihan, katotohanan, kasamaan, panlilinlang, di ba? Paninirang puri, dami nandito sa isipan natin. Ang sabi sa ating binabasa, dapat daw ang ating isip ay para sa katotohanan lang, hindi sa pang-iisa, hindi sa pangluloko, hindi sa pandarambong, hindi sa pandaraya, di ba? Para sa katotohanan lang. Alam naman natin na maraming sumasaksi na hindi sa katotohanan kundi sa kasinungalingan, di ba? Para lang makapagparatang, para lang maisakdal, para lang makagawa ng masama sa kanyang kapwa. So, yung isip din ay para sa katotohanan. Tapos yung panghuli, ang puso. Ano ang dapat gawin sa puso? At ang puso, ang inyong puso sa pagmamahal. So, ang puso naman ay para sa pagmamahal. Di ba? Hindi sa pakikipag-away, hindi sa pagtatanim ng galit, sama ng loob, hinanakit, kundi ang puso ay sa pagmamahal. So, ito yung mga tanda na dapat nating makita, na dapat nating gawin. Yung tinig, para sa kabaitan, yung tainga para sa pagkakaloob ng awa at habag, ang kamay sa pagpapamalas ng kabutihang loob, ang isip para sa katotohanan, at ang ating puso sa pagmamahal. Katulad ng ating Panginoong Hesus, wala po siyang pinapalampas na pagkakataon. Para saan? Sa kanyang mga alagad, para lubos na maunawaan ng kanyang mga alagad yung mga bagay na itinuturo ng ating Panginoon. So ang Panginoong Hesus ay walang pinapalagpas na panahon at pagkakataon para ang kanyang mga alagad ay unti-unti niyang maturuan. Alam naman natin na limitado yung panahon ng ating Panginoong Hesus sa mundo kasi 3 taon nga lang siya eh. Yung ministeryo niya napakaiksi para yung kanyang mga alagad turuan niya ng maraming bagay. Kaya nga minsan ang Panginoon dinadala niya sa mga ilang na lugar ang mga alagad sapagkat gusto niyang turuan. Lumalayo sila sa mga karamihan, sa mga tao sapagkat gusto niya na bago siya aakyat, pabalik sa kanyang ama, babalik sa langit, ang kanyang mga alagad established na, matatag na, matibay yung kanilang pagkaunawa. Kita po nga ninyo nang ang Panginoong Hesus ay hinuli, hindi ba nag-alisan silang lahat? Nung namatay ang ating Panginoon, lahat sila nagbalik sa kanilang trabaho, kanya-kanyang mga pinanggalingan, nagbalik na uli sila eh, kinalimutan nila yung unang panawagan eh. Buti na lang ang Panginoon, hindi talaga sila pinabayaan. Nang mabuhay na maguli ang ating Panginoon, nagpakita siya sa kanyang mga alagad sa iba't ibang panahon at pagkakataon. Bakit? Hindi nga sinasayang ni Jesus yung pagkakataon na ang kanyang mga alagad ay maturuan niya ng maraming bagay para maihanda ang kanilang buhay paglilingkod pagdating ng panahon. Walang pinalalampas na pagkakataon si Jesus para lubos na maunawaan ng mga alagad ang mga aral at turo niya. At maging tayo man, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matalas na pandama. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung title, yung caption ko dyan. No? Nakikita nyo po ba yung caption ko dyan sa live? Walang pandama. Sino po ang tinutukoy nating walang pandama? Ito yung mga parachute iskriba. Ang alam lang nilang sign, yung tanda sa langit tsaka sa lupa. Pero yung sa kasalukuyang panahon, wala silang pakiramdam dun. Mga manhid sila, walang pandama. Di ba? Yan. So ang mga alagad niya, tayo man ay tinuturuan ng Panginoon na pahalagahan at magkaroon ng matalas na pandama para mabatid ang katotohanan sa mga nagaganap sa paligid. O tingnan po ninyo dito sa ating mundo, o wag na lang sa mundo, paliitin na lang natin sa ating bansang Pilipinas, di ba? Ang daming mga hindi magagandang nagaganap at nangyayari. Kalamidad, sakuna, away-away, walang pagkakaisa sa politika, yung dating magkakakampi, ngayon magkakagalit na. Yung dating magkakagalit, magkakakampi na naman, o di ba? Ganun lang yun eh. Parang recycle lang eh, di ba? Wala talagang permanente daw sa mundong ito eh. Ang tanging permanente daw sa mundong ito ay pagbabago. Yan lang daw ang permanente. Yung pabago-bago. So,
Tayo man ay dapat nabigyan ng pahalaga ang pagkakaroon ng matala sa pandama para mabatid natin ang katotohanan sa mga nagaganap sa paligid. Mangyayari lamang ito kung matututuhan nating mapag-isa. Ayun. Sabi sa ating caption dyan sa live ay walang pandama. Bakit nga ba hindi natin nadadama ang mga nagaganap sa kasalukuyan? Bakit hindi natin nararamdaman, nadarama, bakit hindi matalas yung ating pandama sa mga nagaganap sa kasalukuyan? Meron pong ipinapayo sa ating pagbasa. Mangyayari lamang ito kung matututuhan natin ang mapag-isa at tumahimik gaya ng lagi niyang ginagawa para mapakinggan ang kalooban ng Diyos Ama. Dito po sa ating pagbasa, mayroon pong suggestion para madama natin yung sign, yung tanda, yung mensahe ng Diyos sa mga nagaganap sa kasalukuyan. Alin yon ang dapat gawin? Ang maging mapag-isa at tumahimik. Madadama lang natin yung mga sign, yung mga palatandaan na nagaganap sa kasalukuyan, magiging matalas yung ating pandama, mababasa natin kung ano ang nagaganap sa kasalukuyan kung, sabi sa ating binasa, tayo ay maging o magkaroon ng pag-iisa or mapag-isa at tumahimik. Ibig sabihin, ang ating sarili ilalagay natin sa isang lugar na tahimik. Kagaya ng ating Panginoong Hesus, pagkatapos niyang maglingkod, magpagaling, mangaral, gumawa ng himala, ang Panginoon ay lumalayo sa karamihan. Pumupunta sa mga ilang na lugar, nananahimik. Yan, tumatahimik. Kaya tayo din, paminsan-minsan, tumahimik din tayo. Manahimik din tayo para madama natin, maging matalas yung ating pandinig at pakiramdam sa mga bagay na gustong ipahiwatig at iparating ng Diyos sa atin. Kagaya ng ginagawa ng ating Panginoong Hesus para mapakinggan niya palagi kung ano ang kalooban ng kanyang Ama. Ng ating Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesus na atin din pong Ama. Diba? So anong gagawin natin? Kailangan nating mapag-isa at tumahimik. Sa gayoy, magiging bukal tayo ng galak, kapayapaan at pasasalamat sa halip na mitsyang nagdudulot ng lagim, kamatayan at mga sigalot. Masyadong matapang yung pagkabasa, yung pagkasulat na atin pong binasa, di ba? So, ano ang dapat? Mapag-isa at tumahimik tayo. At sabi dito, sa gayoy, magiging bukal tayo ng galak, kapayapaan at pasasalamat sa halip na mitsyang nagdudulot ng lagim, kamatayan at mga sigalot. Ba? Tama din naman yun eh. Kakausapin naman talaga tayo ng Panginoon sa panahon na tayo tahimik na handang makinig sa Kanya. Di ba? Ang isa pa nga daw kahulugan ng panalangin, di ba yung prayer? Marami kasing kahulugan ng prayer. Ang isang kahulugan ng prayer, paghingi. Pero ang panalangin ay hindi natatapos sa paghingi. Ang ikalawang kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap, conversation. Pangatlong kahulugan ng panalangin is meditating, pananahimik. Kagaya ng ating Panginoon, sa panahon ng Kanyang pananahimik, nararamdaman niya, nababatid niya, naririnig niya kung ano ang kalooban ng kanyang Ama. Ang isa pang kahulugan ng panalangin ay pag-iyak. Ayun, dapat talaga tayo umiiyak kay Lord, hindi sa tao. Pag umiyak ka sa tao, mamarites ka. Pag umiyak ka kay Lord, ma-answered prayer ka. Si Jesus, kaya siya'y nananahimik, pumupunta sa isang ilang na lugar sapagkat siya'y nakikipag-usap sa kanyang Ama. At pagkatapos niyang mag-report, magsabi ng mga bagay sa kanyang Ama, siya naman yung nakikinig. Kaya siya'y nananahimik, tayo din. Magkaroon tayo ng pananahimik para marinig natin yung gustong sabihin ng Diyos. Kaya nagiging matalas yung ating pandama. Kaya hindi tayo katulad ng mga parisyo't iskriba, yung mga dalubhasa sa kasulatan na tinutuligsa ng ating Panginoon na wala silang pandama. Yan yung ating caption eh, wala silang pandama sa mga nagaganap sa kasalukuyan. Bigyan ng halimbawa ang sumusunod na pahayag. Ang pinakamalupit na karahasan sa kasaysayan ay ginawa ng mga taong naniniwalang sila'y tama. Ito po yung nakasulat, binasa ko lang yun. Alam niyo po yung aking guide ay Simbahay 2024. Kung may mga matatapang man dito ng mga pahayag at mga salita, ay dahil binasa ko lang. Matutuo yun. Kaya nga hindi natatapos yung away at gulo eh. Tingnan po ninyo sa awayan. Tingnan po ninyo, balikan po natin, ang pinakamalupit na karahasan sa kasaysayan ay ginawa ng mga taong naniniwalang sila'y tama. Kaya hindi po natatapos ang away, ang gulo, ang pagtatalo, ang argumento ng dalawang panig. Kasi nga akala niya siya ay tama. Dahil ang dalawang panig ay nag-aakalang pareho silang tama, hindi matatapos ang pag-aargyo. Si Jesus man eh, medyo mahaba na itong live natin eh. Si Jesus man eh, yung babae sa Samaria, gustong makipag-argue sa Panginoon. Sinong babae yon? Eh di yung nandun sa balon, sapagkat nung humingi ng tubig ang Panginoon, ayaw siyang bigyan eh. Ano ang sabi ng babae? Di hata't Hudyo ka, ako ay Samaritana. Bakit?
Kasi ang mga Hudyo, hindi talaga nakikisalamuha sa mga taga-Samaria. Public enemy number 1 nila yun. Kaya nga takang-taka yung babae. Hudyo ka? Pakikipag-usap ka sa akin. Di ba? So, meron pong racial barrier. Ang tawag doon, racial barrier. Hindi yata ikaw ay Hudyo. Ako ay taga-Samaria, Samaritana. Pero, sabi ng Panginoon, kung kilala mo ang humihingi ng tubig sa iyo, baka ikaw ang hihingi ng tubig. Diba? Sapagkat ang tubig na ibibigay ko, ang tubig na kaya kong ibigay, ang sino mang iinom, hindi na muling mauuhaw. Ito ay babalong sa kanyang kaloob-looban. Pag uminom ka ng tubig niya, dito na mismo kusang bumubukal yun, kaya hindi ka na mauuhaw, di ba? Yun yung unang hadlang sa kanila, racial barrier. Pangalawa, ang mga rabay, ang mga tagapagturo ng kasulatan, ng kautusan, hindi talaga nakikipag-usap sa babae, kahit nga sariling anak na babae, asawang anak, kapatid na babae, hindi pwede makipag-usap ang rabay. Pero si Jesus, nakipag-usap Ginang, bigyan mo ako ng tubig. Di ba? Ito yung ikatlo. Tingnan nyo racial barrier, gender barrier. Ito yung ikatlo. Sabi ninyong mga Hudyo, di ba? So, racial barrier, gender barrier, ito yung pinakamatindi. Sabi ng babae, sabi ninyo mga Hudyo, sa Jerusalem lang dapat sambahin ang Diyos. Sabi ninyo mga Hudyo. Di ba? Kami, sinasamba namin ang aming Diyos sa bundok. Sapagkat nang himiwalay yung 10 tribo ng Israel, yung 10 tribo ni Israel, para hindi bumalik yung mga kalahi nila sa Jerusalem, nagtayo sila ng templo kontra parang replika doon sa templo sa Jerusalem. So, nagtayo sila ng templo. Ang purpose noon, para yung kanilang mga kasamahan, yung kanilang lipi, wag nang babalik sa Jerusalem sapagkat nandun yung templo. Kaya, yung 10 tribo, nagtayo ng sariling templo. Yun, sa bundok, sa Mount Gerizim. Kaya ang sabi ng babae, sabi ninyo mga Hudyo, ang Diyos ay dapat sambahin sa Jerusalem, pero kami, ang Diyos namin, sinasamba namin sa bundok. Yun, pwedeng makapag-create na ng argue Pero si Jesus, tingnan ninyo, hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nakipagdebate, hindi siya nakipag-argue. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Ginang, tandaan mo, darating ang panahon, ang Diyos ay sasambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay sasambahin hindi sa Jerusalem, hindi sa mga bundok, kundi ang Diyos ay sasambahin sa espiritu at katotohanan. In spirit and in truth. Putol yung pagtatalo. Tigil ang pagtatalo. Walang argumento. Kaya nga, totoo, kapag ang isang tao ay pinilagay na pareho silang tama, hindi matatapos ang argumento. Kaya nga, nung ang babae humihingi na lang tubig, anong sabi sa kanya? Sige, dalhin mo muna dito ang iyong asawa. Sabi naman ng babae, wala po ako asawa. Totoo yun. Kasi nakakalima ka na. At ang kinakasama mo, hindi mo asawa. Nagulat siya. Di yata kayo propeta. Kaya nang umuwi yung babae sa kanilang lugar, nagpatotoo na siya. Natagpuan ko ang nagsabi ng lahat sa aking buhay. Hindi naman marites ang Panginoong Yesus Kasi alam nga niya ang nilalaman ng ating puso at kalooban. Kaya yung babae, nung ma-encounter ang Panginoon, dahil hindi sila nakapagtalo sa babae, kundi inihayag ni Jesus ang katotohanan para sa babae, naging taga-akay pa nga yung babaeng Samaria, taga-Samaria, babaeng Samaritana. Para nga daw minsan humupa ang argue, ang debate, ang pagtatalo, kailangan minsan magpaubaya, magparaya. Yun yung ikalawang sangkap ng forgiveness giving up the right to retaliate. Pagsusuko mo ng karapatan mo para ka gumanti. So namamatay yung apoy kapag walang gatong. So kapag walang sulsol, walang gatong, namamatay yung apoy. Kung walang pagsagot, kung walang pakikipagtalo, namamatay yung apoy. Thank you, God, for everything.